Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Week 6. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa serbisyo ng pamahalaan batay sa pambansang budget ng Pilipinas 2023. Serbisyong pang-imprastruktura. Day 1. Sa saliw ng kantang Magtanim ay Bibiro, ang guro at ang mga mag-aaral ay kakantahin at gagayahin ang indak ng nasa video. Sabay-sabay itong kakantahin sa loob ng klase. Kung walang kagamitan ang mga mag-aaral para sa video, ay narito ang liriko ng kanta upang sabay-sabay kantahin kahit na wala ang video. Matapos ang gawain, ay tumawag ng ilang mag-aaral upang sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, mayroon ka bang kilalang magsasaka? Pangalawa, sa iyong palagay, mahirap ba ang kanilang gawain? Pangatlo, ano ang pinakamahalagang bagay ang ibinibigay ng mga magsasaka sa atin? Pang-apat, sa iyong palagay, kung wala ang mga magsasaka, ano ang mangyayari sa atin? At panglima, ano sa iyong palagay ang higit na kailangan ng mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang trabaho? Ating talakayin ang mga serbisyong pang-imprastruktura, mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa gawain sa kalsada, transportasyon at marami pang iba. Komunikasyon, mga kalsada, at iba pang transportasyon. Iisa-isahin ang mga kagawaran at ang kanilang layunin at programa at serbisyo na may kaugnayan sa ekonomiya. Una ay ang kagawaran ng Teknolohiyang Impormasyon at Komunikasyon o Department of Information and Communications Technology or DICT. Ang DICT ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag ng patakaran, plano, koordinasyon, implementasyon at administratibong entidad na magplaplano, magbubuo at magtataguyod ng pambansang layunin para sa pag-unlad ng Teknolohiyang Impormasyon at Komunikasyon o ICT. Narito ang halimbawa ng programa. Free Wi-Fi for All. Ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All ng DICT ay magbigay ng libreng akses sa mga Pilipino sa mga oportunidad, edukasyon at impormasyon at ang kakayahang makilahok sa lumalagong ekonomiyang digital sa pamamagitan ng libreng internet sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. Ang programang ito ay naglalayong itaguyod ang paglago ng kaalaman at pasiglahin ang ekonomiyang pag-unlad sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng akses sa internet sa mas maraming Pilipino. Layunin nitong payagan ang mga tao na makilahok sa online na pag-aaral, magawa ang mga transaksyon online, at magamit ang iba't ibang serbisyo at aktibidad na nagtataguyod sa digital na ekonomiya ng bansa. Susunod ay ang kagawaran ng mga panggawaing bayan at lansangan o Department of Public Works and Highways or DPWH.
Ang DPWH ay isa sa 3 ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga pangunahing proyektong infrastruktura. Ang DPWH ay itinataguyod na magsagawa ng plano para sa infrastruktura tulad ng pambansang kalsada at tulay, kontrol sa baha, proyektong pangkakahuyan at iba pang mga pampublikong gawain, at ang pagdidisenyo, construction at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay, at mga pangunahing sistema ng kontrol sa baha. Isa sa mga halimbawa ng programa ay ang programang Build, 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 ay ang pangunahing programa ng administrasyon ni Duterte na layuning magdala ng Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Ang kakulangan sa infrastruktura ay matagal nang itinuturing na Achilles heel ng ekonomiyang pag-unlad ng Pilipinas. Ang programang BBB ay layuning mapabilis ang gastusang pampublikong infrastruktura mula sa isang average na 2.9% ng Gross Domestic Product or GDP noong panahon ng Administrasyong Aquino hanggang sa mga 7.3% sa pagtatapos ng administrasyon ni Duterte. Ang halagang ito ay umaabot sa mga 8 trillion pesos hanggang 9 trillion pesos mula 2016 hanggang 2022 upang tugunan ang malaking kakulangan sa infrastruktura sa bansa. Susunod naman ay ang kagawaran ng transportasyon o Department of Transportation. Ang DOTR ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag ng patakaran, plano, programa, koordinasyon, implementasyon at administratibong entidad para sa pagtataguyod, pag-unlad at regulasyon ng matibay na sistemang transportasyon at komunikasyon. Ang halimbawa ng programa ay ang aviation at paliparan. Ang koneksyong panghimpapawid ay nananatiling mahalagang tagapagtaguyod ng paglago at kaunlaran. Kaya naman, ang DOTR ay patuloy na nagtatayo ng mga bagong pintuan at nagpapabuti, nagreremedyo at nagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan sa bansa upang pag-ugnayin at pagbuklurin ang bawat rehiyon ng bansa at ang kanyang mga mamamayan ng mas malapit sa isa't isa. Sektor ng Riles. Ang layunin ng DOTR ay palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng riles sa bansa mula 77 kilometro patungo sa 1,900 kilometro sa taong 2022 at higit pa. Sektor ng Maritime. Nakamit ang malalaking pagpapabuti at pagsulong sa mga pantalan sa buong bansa sa lahat ng rehiyon tungo sa pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. Transportasyon sa kalsada at infrastruktura. Ang kaginhawaan, kaligtasan at kahandaang madaling magamit ng mga terminal ay nararapat para sa mga Pilipino. Kaya naman, itinayo ng DOTR ang mga intermodal na land port upang gumaan ang problema sa trapiko. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ang klase ay mahahati sa 3 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng guro ng kagawaran batay sa tinalakay. Magkakaroon ng presentasyon ang bawat grupo ukol sa kanilang kagawaran kung saan ang bawat kasapi ng grupo ay may gagampanan. 1 hanggang 5 miyembro ay magsisilbing aktor na siyang magpapakilala ng kagawaran at magpapakita ng kilos at gawa ng kagawaran. At 1 hanggang 5 miyembro rin ang siyang magiging tagapagsalaysay ng mga gawain at programa. Ang tema ng presentasyon ay maipagmalaki ang kagawaran sa pamamagitan ng kanilang mga programa at ambag sa ikabubuti ng ekonomiya. Ngayon naman ay kompletuhin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagsulat kung paano nakakatulong ang programa ng bawat kagawaran sa iyo bilang isang mag-aaral. Ngayon ay balikan natin ang ating mga natalakay mula sa ating nakaraang aralin. Ang bawat kamay ay tumutukoy sa bawat kagawaran na ating tinalakay sa nakalipas na linggo.
Ang bawat daliri sa kamay ay sumisimbolo sa mga programa na ibinigay ng kagawaran sa mga Pilipino. Balikan at magbigay ng maikling pagpapaliwanag sa mga programa at kung paano ito nakakatulong sa mga Pilipino. Ngayon naman, piliin ang tamang sagot. Day 2. Sa nakalipas ninyong aralin ay nakilala ng mga mag-aaral ang iba't ibang departamento ng pamahalaan na may kaugnayan sa ekonomiya. Para sa araling ito, ay kikilalanin naman ng mga mag-aaral ang iba't ibang departamento na may kaugnayan sa infrastruktura. Magpapakita ang guro ng mga larawan ng iba't ibang trabaho na may kaugnayan sa paksa na tatalakayin. Ang mga mag-aaral ay mag-iisip ng mga bagay na ginagawa ng naturang trabaho. Mga bata, narinig mo na ba ang kasabihang ito? Sa panahon ng kagipitan, maghigpit ng sinturon. O di kaya naman ay ito, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ito ang mga katagang madalas nating marinig kapag mayroon tayong kakapusan sa ating budget o salaping panlaan sa mga pangangailangan. Paano ba ginagastos ng inyong mga magulang ang salapi na kanilang kinikita sa paghahanap buhay? Ano-ano ang kanilang pinaglalaanan? Ngayon ay ating tatalakayin ang pambansang budget ng Pilipinas. Batay sa pag-uusap ng mag-ina, ano ang dahilan kung bakit hindi pa maaaring ibigay ng nanay ang kagustuhan ng kanyang anak? Tama! Ito ay dahil sa wala sa budget ng pamilya ang plano ng kanyang anak. Ngunit ano ba ang budget? Bakit importante na ang mga gastusin ng pamilya ay naaayon sa itinakda nilang budget? Ating talakayin ang budget ng pamahalaan. Ang maayos na paggasta ng pamahalaan ng pondong pampubliko ay dapat na naiplaplano upang maiwasan ang kakulangan sa salapi. Ito ang tinatawag na budget o paglalahad ng inaasahang kita at paggugugulan ng pamahalaan sa takdang panahon. Ang pamamahala ng isang bagay, maaaring pera, gamit,
oras at iba pa, ay kinakailangang maging maayos upang maging sapat sa nakatakdang pangangailangan. Sinisikap ng pamahalaan na magkaroon ng balancing budget o halos pantay kita at gastos. Kapag lumabis ang gastos sa kita ng pamahalaan, nagiging malaki ang kakulangan at naaapektuhan ang katatagan ng pamahalaan. Ito ay tinatawag na deficit sa budget o budget deficit. Tulad ng pamilya, ang pamahalaan ay may iba't iba ring pangangailangan na dapat paglaanan ng matalinong pagbabudget. Ngunit bago natin isa-isahin ang mga gastusin ng pamahalaan, alamin muna natin kung saan kinukuha ng pamahalaan ang salaping inilalaan sa mga pangangailangan nito. Isa sa mga salik upang maging maayos ang pagpapatakbo ng pamahalaan ay ang pagkakaroon nito ng sapat na pondo. Walang pamahalaang makapaglilingkod sa mga mamamayan kung wala itong salaping gugugulin. Ang malaking bahagi ng pondong salapi ng pamahalaan ay nagmumula sa mga mamamayan sa pamamagitan ng buwis na ibinabayad nila. Pangunahing pinagkukunan ng kita ng pamahalaan ang buwis. Buwis ang tawag sa perang kontribusyon ng mga mamamayan para sa pamahalaan. Layunin ng pagbubuwis ang tustusan ang mga gastusing pampubliko, kasama na dito ang pagmentina ng operasyon ng pamahalaan. At ang paglikha ng mga gawaing makaaapekto sa paggalaw ng mga pribadong negosyo, kasama na dito ang dayuhang pamumuhunan. Ang pagbubuwis ay gumaganap ng isang importanteng papel sa retribusyon ng kita. Ito ay dahil sa ang mga buwis na nakokolekta ay siyang ginagamit sa pagbibigay ng panlipunang serbisyo, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Ngayon, uriin ang mga sumusunod na larawan ayon sa paraan ng pagpapataw ng buwis nito. Kung ikaw ay bibigyan ng halagang 1,000 piso, ano-ano ang mga bagay na paglalaanan mo ng halagang ito? Mga bata, gumawa ng listahan ng mga bagay na paglalaanan mo ng halagang 1,000 piso. Pangalawa, ano ang bagay na una mong paglalaanan ng halaga? Ano ang huli? Bakit ito ang iyong inuna o hinuli? Pangatlo, sa iyong palagay, tama ba ang mga bagay na iyong inilista? Halimbawa, ang pera ng iyong pamilya ay nakalaan na sa bawat gastusin sa bahay nang biglang nagkaroon ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa pamilihan. Isa sa mga pinaglalaanan na budget ng iyong nanay ay ang iyong bagong sapatos, bisikleta at mga kagamitan sa paaralan. Papayag ka ba na ipagpaliban muna ang pagbili ng mga nabanggit na bagay upang idagdag sa pagkain ng pamilya? Ipaliwanag ang iyong sagot. Alin sa mga nabanggit na bagay ang iyong ipagpapalibang bilhin? Bakit? Ngayon naman ay piliin ang tamang sagot.
Day 3. Mga bata, buuin mo ang mga salita sa loob ng palaso upang matukoy mo ang mga paksang iyong pag-aaralan sa module na ito. Isulat sa sagutang papel. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, magkano ang buwan ng sahod o sweldo ng iyong tatay o nanay? Magkano naman ang kabuuan kung sakaling ang parehong magulang mo ay naghahanap buhay? Pangalawa, ano-ano ang mga pinaglalaanan nilang mga bayarin tuwing katapusan ng buwan? Magkano ang halaga ng bawat pinaglalaanang bayarin? Pangatlo, alamin ang porsyento ng bawat pinaglalaanang bayarin ng iyong mga magulang. Alin sa mga bayarin ang may pinakamalaki o pinakamaliit na porsyento ng salaping pinaglalaanan ng iyong mga magulang? Ating talakayin ang mga programang pang-ekonomiya at pang-infrastruktura ng bansa. Ang ekonomiya ay sitwasyong pangkabuhayan ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, nalalaman kung ang isang bansa ay maunlad, papaunlad o mahirap. Pinahahalagahan ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Maliban sa pagpapaunlad sa panloob na ekonomiya, nakikipag-ugnayan ito sa ibang bansa bilang karagdagang seguridad na pang-ekonomiya. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa upang makaakit ng mamumuhunan. Malinang ang panluwas na pamilihan, mapaunlad ang turismo, makalikom ng mga impormasyon at mapadali ang pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa. Kakayanin ng pamahalaan ang mga programang pang-ekonomiya kung wala ang tulong ng iba't ibang ahensya o kagawaran. Ang mga sumusunod ay mga ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng iba't ibang programa at serbisyong pang-ekonomiya. Nariyan ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya, Kagawaran ng Paggawa at Empleyo ng Pilipinas, Kagawaran ng Reformang Pansakahan, Kagawaran ng Agrikultura, Kagawaran ng Agham at Teknolohiya, at Kagawaran ng Budget at Pamamahala ng Pilipinas. Ngayon, isulat sa tapat ng mga programa o serbisyong pang-ekonomiya ang mga gawain nito. Isulat sa sagutang papel. Ipagpalagay mo na nagkaroon ka ng pagkakataon ngayon na maging Pangulo ng Pilipinas at kasama sa kapangyarihan mo bilang pinuno ng bansa ang mga siwa ng paglalaanan ng budget ng Pilipinas. Ilista mo ang mga bibigyan mo ng prioridad sa paglalaanan ng sapat na halaga ng pamahalaan at bigyang paliwanag ang mga ito. Ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Una, ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala ang mga nabanggit na kagawaran? Pangalawa, gaano kahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at pang-infrastruktura? Pangatlo, paano napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa?
Pang-apat, sa iyong palagay, epektibo ba ang iba't ibang programa ng mga kagawaran na ating tinalakay upang matugunan ang mga hamon sa ating bansa? Ipaliwanag. At pang-lima, ano sa iyong palagay ang pinaka-epektibong programa para sa ekonomiya sa infrastruktura? Ngayon naman ay isulat sa sagutang papel ang ekonomiya kung ang nakasaad sa bilang ay programang pang-ekonomiya at infrastruktura naman kung nabibilang sa mga programang pang-infrastruktura. Isulat sa sagutang papel. Day 4. Mga bata, gawin ang word hunt. Kopyahin sa iyong sagutang papel ang mga salitang may kinalaman sa pang-edukasyon at pangkapayapaan na makikita sa loob ng kahon. Lagyan ng check ang mga salitang iyong sinulat kung nahanap mo ito sa word hunt. Ang bawat ahensya na ito ay may mga programa at patakaran para mapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Upang mapabilis ang kaunlaran ng ekonomiya at makalikha ng maraming trabaho, lalo na sa mga lalawigan, nagbibigay ang pamahalaan ng kaukulang pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ang infrastruktura ay ang mga pampublikong gusali tulad ng paaralan, ospital, simbahan, opisina at iba pa. Mga tulay, daanan at iba pang mga pasilidad na pinopondohan ng pamahalaan gamit ang mga buwis na binabayad ng mga mamamayan. Kinabibilangan ito ng national roads at mga tulay, mga paliparan, daungan at mga parola, mga silid-aralan at iba pang pasilidad na pang-edukasyon. Sistema ng malinis na tustos ng tubig, irigasyon at post-harvest facilities at mga estruktura para sa pagpigil sa baha or flood control at proteksyon ng mga burol. Narito ang mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay serbisyong pang-infrastruktura. Kabilang riyan ang kagawaran ng pagawain ng Lansangang Bayan or DPWH, Kagawaran ng Agrikultura or DA, Kagawaran ng Edukasyon or DepEd, Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon or DOTC, Pambansang Komisyon sa Telekomunikasyon or NTC, at Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal or DILG. Narito ang mga halimbawang larawan ng mga programa at proyekto ng kagawaran ng mga pagawain at lansangang bayan. Ngayon naman ay ibigay ang detalyeng hinihingi sa bawat column.
Isulat sa sagutang papel ang sagot. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. At ngayon naman ay piliin ang tamang sagot. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!